sa darating na November 30, ano exactly yung gustong mangyari ng Trillion Peso March Movement? Tsaka ng grupo ninyo, Isang Bayan? Well, unang-una, imbitahin natin sila Christian, no? November 30, magsisimula ito 10 o'clock. May misa tayong 10 o'clock onwards to hanggang hapon na. At ang aming sigaw, na sama-samang sigaw, no, ay itapos na at managot lahat ng corrupt. So, end corruption, managot yung mga napatunayan or kinasuhan ng corruption, which means accountability, restitution, which means ibalik lahat ng ninakaw at kung ano man yung kinuha sa kaban ng bayan, at yung mag-transform tayo, hindi lang natin palitan ang mga politiko, pero palitan natin ang sistema. Kaya yung sinasabi mong kanina, Christian, na mga let's say RevGov or Resign All or whatever transition government, hindi po kami sang-ayon dyan. Ano? We reject all forms of unconstitutional means to remove or renew or do whatever, anything that is outside the Constitution and outside the rule of law. Kaya po ang aming panawagan on November 30, consistent naman, no? Our fight against corruption, our advocacy for transparency, accountability, and good governance. So yun po, all forms of corruption, hindi lang po flood control, kasama na po dyan yung Pharmaly, yung confidential funds, at lahat po, hindi lang po ahensya ng DPWH naman ang may corruption, ano, Christian. So, pag nakita natin may nagnakaw sa gobyerno, lalabanan po natin lahat yan, regardless of who, kung sino pa siya, kaibigan, kapatid, kamag-anak, at regardless kung ano pang posisyon niya sa gobyerno, dapat po labanan po natin yan. So far, ano pong tingin ninyo dito sa ginagawa ng gobyerno, ng administration in terms of holding people accountable? Kasi marami nababagalan. And in fact, nakikita natin lately, mismo si President Marcos is trying to seize back control of the narrative. Siya mismo nag-update sa mga nangyayari sa investigasyon. Pero ang grupo ninyo, are you satisfied with the pace of this process? Well, unang-una sabihin ko na tutuwa kami na meron ng nakasuhan. Tama yon, Christian. Pero kung titingnan natin, ito yung Mindoro case lang. Tama ka rin na medyo mabagal, no? At naintindihan natin, ako abogado ako, naintindihan ko na merong proseso yan. Pero sana they can, sabi ko nga, I think sa mga previous interviews natin, na kailangan mag-dedicate sila ng sariling mga tao. I mean, the ombudsman hopefully can put more resources and put a dedicated team to investigate, let's say, yung mga issues ng Bulacan, yung issues sa Davao, yung 51 billion ni Pulong, meron pa dyan dito lang sa Quezon City, you know, I mean, the corruption is all over the Philippines, at saka itong flood control, kita naman natin lahat yan hawak, no? So, meron nang nakasuhan, masaya kami dyan, pero tama ka, mabagal at kailangan meron pang mas maraming makulong before Christmas. At dapat pabalikin na nga si Saldico. Ano pang inaantay ng ating gobyerno? Dapat i-cancel na yung passport. I've been advocating na i-cancel yung passport niya since how many months ago. What would it take to expedite the cancellation of his passport? Kasi meron ng kaso, hindi po ba? Yeah, kaya nga sabi ko nga even before it is my position that they need not have a case kasi nga public official siya nung nagkaroon siya ng mga violation. Nonetheless, nandito na tayo, Christian, there's no more reason, no other reason to not cancel it. Ako, I agree kasi marami ako nakikita na sinasabi nila na, bakit pa nyo pa pinuntahan sa bahay? Bakit nyo pa hinahana si Saldico? Alam nyo naman, abroad, parang kalokohan yung ginawa ng PNP. Yan, proseso yan para maibalik yung warrant, yung sinasabi natin na return of the warrant dito sa korte, sa Sandigan Bayan, para everything should go in motion, no? So yan, nakita na wala nga at siguro physically napatunayan nila na sinerve yun at wala yun sa bahay niya o kung saan yung kanyang last address. So yun yung susunod na gagawin. Di dapat mag-file na sila ng cancellation of passport kasi dapat na yung mga NBI teams o yung mga raiding teams nagbigay na ng return sa Sandigan Bayan na sinerve nila but the service was not complete kasi nga hindi nila mahanap dahil nga wala dito sa bayan si Saldico. Speaking of Zaldico, anong tingin niyo po rin sa mga pasabog niya in the form of videos? Inuutay-utay niya, di ba? Well,
Oo, well, klarong-klaro naman 'yon. Ang nakakalungkot dito sa kanyang mga pasabog, number one na, Christian, parang ano, parang, it's a dud, 'no? Kasi nga walang, it's not under oath, 'no? It Hmm. has no legal consequence or legal effect. I'm not being too technical, but if we have to be honest and, true to the process, kailangan naman susunod tayo sa technicality o sa procedure, no? And one of those is to have anything under oath. Ibig sabihin, you're committing that everything you say is true and that whatever happens, you are responsible for whatever you say. Klaro po 'yon, number one. Number two, dapat po nandito siya sa Pilipinas, no? Kasi yung testimony, in any testimony, Christian, hindi ito one way. Hindi ikaw lang yung nagsasalita sa testimony. Ang testimony is two ways, no? Because I'm sure even you, marami kang question dun sa kanyang mga explosion, pinasabog nga, yung kanyang mga explosion, di ba? So, if there are more questions, we have to be clarified. Ano ba talaga itong mga nangyaring ito? And number three, ang sabi ko nga, hindi nakapani-paniwala na sabihin wala siyang kinita. Yun ang sa akin, that destroys the whole thing. Paano ako maniniwala kung yung kanya mismong statement hindi ka panipaniwala to begin with, no? Na saying hindi siya kumita. To me, one mistake in a statement puts a cloud on the whole statement altogether, Christian. Kaya sa tingin ko, medyo kailangan marami siyang paliwanagan dito at hindi rin dapat selective yung kanyang pagsasabi kasi alam naman natin, even si Diskaya sinabi na lumaki sila with Saldico 2016 onwards. At yung SunWest niya, kasama din sa laptop DepEd scam. So bakit hindi niya sabihin lahat ng katotohanan at bakit dito lang siya nag-isolate sa 2024, 2023 na mga issues, no? Whereas marami siyang corruption issues even before President BBM came to office, Duterte time, Gloria Macapagal-Arroyo time. So marami siyang kailangan paliwanagin sa ating bayan. Pero anong tingin niyo yung talagang agenda ni Zaltico by doing this? Well, sa tingin ko, I think it is a survival mode, ano. Kung makikita mo naman na Christian, lahat ng hindi naman lahat, but siguro majority ng mga na-interview na sa ICI at sa Senate, narinig naman natin yung mga Senate hearings, karamihan doon ang tinuturo sa Saldico. So tingin ko nakita niya na all fingers are pointing at him. And I think it's not a legal survival that what he's doing right now, but it's a political survival. Tingin niya, kung bumagsak itong gobyernong ito, titigil ang investigasyon. Kaya hindi rin kami, sabi ko nga, kami sa isang bayan, kasama nun ng ibang mga civil society organizations, hindi rin sang-ayon sa pagpalit ng gobyerno. Kasi ang tingin namin, kung papalit lang yung Vice President, si Sara, hindi naman ito para ituloy ang investigasyon dito sa corruption na ito. Tingin namin pag si Sara hihinto at hindi lang hihinto ang investigasyon, hindi lalala pa ang corruption kasi marami ring issues ng corruption si Vice President Sara, no, at yung pamilyang Duterte. Kaya nga tingin namin na hindi makakabuti na palitan. Kaya nga I'm saying yung pasabog ni Saldi I think is a shift towards the Duterte group. Yan, yung kanyang expose is more political than legal, no? Kasi nga walang legal substance, walang legal validity or basis yung kanyang mga sinasabi. At sabi ko nga, parang hindi ka paniwala na wala siyang kinita. And legally, in the practice of law, kung meron kang isang pagkakamali o meron kang isang hindi consistent sa iyong mga sinabi, that puts all your statements, that puts into question all your statements, no? So you have to be consistent in your narratives, no? Number one. Number two, sabi ko nga, si Saldi is lumaki yan o nagsimula yan na kumbaga simulang nakilala yan panahon ni Gloria, tapos lumaki siya ng todo-todo panahon ni Duterte at hindi naman siya ngayon lang, sabi ko, naging loyal kay Presidente BBM, no?
I think yung kanyang loyalty goes past to Gloria Arroyo time and Duterte time where talagang lumaki siya. At marami pa siyang paliliwanag sa ating bayan katulad ng kanyang DepEd laptop scam. Kaya nga tingin ko it is a survival mode kay Saldi. Hindi siya illegal expose but a political expose. Kaya tingin ko tumatawid na siya from the PBBM ranks to the Duterte ranks. Kasi tingin ko at tingin din ng karamihan sa civil society at sa amin sa isang bayan na kung magpalit ng gobyerno, kung magpalit ng presidente at pumasok si Vice President Sara, hindi matutuloy yung mga investigasyon. It would just be a change of power. Tapos yung ating laban sa korupsyon, hindi itutuloy ni VP Sara. At bakit kamo? Kasi nga si VP Sara maraming issue ng corruption. We have to remember she was impeached by the House. So yung kanya malinaw na malinaw, hindi naman yan na allegation lang compared kay Saldi na allegation lang. Yung kay VP Sara malinaw yun kasi meron siyang impeachment, no? Although hindi pa siya na-convict sa Senado, but klaro na impeach siya sa House. So as I said, it is more of a political move for Saldi to shift to the Duterte camp. That's why nagkakaroon siya ng mga pasabog, though I repeat, it has no legal basis. In that case, baka hindi niya kailangan talaga or he doesn't feel the need to go back to the country. Kasi ka-objective naman talaga ng mga pasabog niya is political. Bakit pa ako uuwi? The damage has been done or the objective has been met. Tama 'yon, tama 'yon. But ang mas malungkot nga dito, Christian, alam mo ang mga Pilipino naniniwala kung ano-ano. So we have to remember and remind them na dapat they have to be more discerning on what they have to believe, what they have to read and understand, no? Klaro naman na if talagang may katotohanan yung kanyang sinabi ni Saldi, he has to put it under oath and come back to the Philippines. And I repeatedly say na, any statement cannot be one way. It should be both ways, no? Meaning it should allow us to ask him questions, ask him to allow him to go through under a cross-examination to verify and to clarify the truth or the veracity of whatever statements he wants to say.